Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Totoo ba na kinumpirma ng NBI na nagbisita nga sa kulungan ni Ramil Madriaga si Sara Duterte? Ang totoo po diyan, totoo po. Totoo na kinumpirma ng National Bureau of Investigation sa pamamagitan ni Director Melvin Matibag, kinumpirma nito na sa dalawang pagkakataon pumunta nga o bumisita nga si Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa sa BJMP, ano? Ang purpose niya talaga, ang sadya niya talaga, bisitahin, kausapin si Ramil Madriaga. Ito ay sinabi ni Director Melvin Matibag sa pag-appear niya sa Justice Committee hearing noong April 29. Tinanong siya ni Congresswoman Janice Digamo ng Negros Oriental. Totoo ba na bumisita daw sa Camp Bagong Diwa si Sara Duterte, si VP Sara? Siyempre, ang interest ni Congresswoman Janice Digamo tungkol kay Tebes. Kasi lumalabas na binisita rin ni Sara, ni VP Sara, si Tebes. O siyempre, ang kaso ni Tebes kaya nakakulong dahil sa pagpatay ng asawa niyang si dating Governor Ruel Digamo. Kaya siyempre, interesado si Janice Digamong malaman kung binisita nga ba ni Sara si Tebes o si Madriaga. Ang sabi ni Director Melvin Matibag, ang original talagang purpose ni Sara Duterte sa pagbisita sa Camp Bagong Diwa ay si Madriaga. Gusto raw yatang kumbinsihin, kausapin personal, na wag ituloy yung pagtistigo laban sa kanya. Kaya kumbaga personal na mismo na si Sara Duterte ang kakausap kay Madriaga. Kaya lang, sa dalawang instances na yan o pagkakataon na yan, hindi hinarap ni Madriaga si Sara Duterte. Siguro, desisyonado na talaga. Kumbaga decided na si Madriaga na sasabihin niya na ang buong katotohanan. At ayaw niya nang kausapin si Sara kasi decided na siya eh. Hindi ayaw niya nang mapakinggan anuman sasabihin na to. Saka alam niya na napapakiusapan siya na wag ituloy ang pagtistigo laban kay Sara. Kaya ayon kay Director Matibag, kumpirmado nila yan. Ano ang preba nila na kumpirmado ito? Yung sinumpaang salaysay ni Madriaga, sinabi niya yan. O kaya lang, ano ang iba pang patunay maliban kay Madriaga? Yung dating jail warden. Nakausap umano nila yung dating jail warden at kinumpirma ng dating jail warden nung panahong bumisita si Sara, yun ang jail warden ng BJMP sa Camp Bagong Diwa. Totoo daw na ang sadya ni Sara ay si Madriaga sana, kaya lang ayaw daw harapan ni Madriaga. So ang ginawa na lang ni Sara, si Tebes na lang ang kinausap. Kasi nandun din si Tebes sa parehong jail facility sa Camp Bagong Diwa. Kaya ang nakareflect, ang binisita niya, si Tebes. Kasi si Tebes talaga yung natuloy na nakausap niya. Pero ang totoo daw, ang sadya talaga nun, si Madriaga. Kaya lang, nung ayaw ni Madriagang makiharap, si Tebes na lang ang kinausap. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Director Melvin Matibag, ang matibay nilang ebidensya dyan, o testigo dyan, yung dating jail warden. Kasi yung dating jail warden, ang nagsabi sa kanila sa NBI na ganun nga, si Madriaga nga ang sadya. Kaya lang ayaw nga ni Ramil Madriaga. Kaya si Tebes na lang kinausap. Kaya kumbaga sa record, ang lumabas, ang nakausap si Tebes. Pero si Madriaga talaga ang sadya. Gusto sana ni Sara na hanggang sa last minute makumbinsi. October 2025 daw bumisita si Sara. Nandun naman yan sa sinumpaang salaysay ni Madriaga eh. Siyempre, si Sara, i-deny niya yan. Pero ang isa pang testigo nga, yung dating jail warden, yun daw ang sinabi sa kanila.
Ang hinahanap pa ngayon ng ang gustong makuha ngayon ng NBI yung CCTV. Yung CCTV kasi yun yung magpapatunay diyan. Ah, actually, ano ito mga kabunyog, sinabi na rin ito ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla na bumisita nga si Sara sa kulungan pero si Tevez daw ang binisita. Yun ang alam ni Remulla, ni John Vic Remulla kasi yun naman talaga ang lumabas. Pero ang totoong sadya daw doon si Madriaga. Ayon mismo yan sa NBI. O ito, kaya NBI na. Hindi na lang si Madriaga ang nagsasabi niyan, kundi NBI na. May iba pang mga nakausap ang NBI. May iba pang nakausap. Ngayon, nung hindi nag-work yung pagkausap kay Madriaga, ayaw ngang makiharap ni Madriaga, yan na yung pinagtangkaan na yung buhay ni Madriaga. Yan, ano rin yan, may mga ebidensya din yan, may testigo niyan. Bigla na lang may itrinsfer doon na isang inmate galing sa Pasay. Ang laki daw ng pangangatawan. Biglang transfer galing Pasay. Pagkatapos yung kalilipat pa lang na inmate na yon, yan yung nagtangka sa buhay ni Madriaga. Nangyari yan matapos siyang mag-refuse na makipag-usap kay Sara Duterte. Siguro, hindi nag-work yung pagkausap, yung plano na kausapin, ayaw humarap ni Madriaga kay Sara eh. So ang plan B, ano na lang, iligpit na lang si Madriaga para patahimikin na. O kaya lang, na ano yun eh, nalampasan ni Madriaga yun. Siguro ano na rin, alam na rin ni Madriaga na pagtatangkaan siya, kaya nakapaghanda na siya. Pero may CCTV nakakuha noon nung pinagtangkaan yung buhay niya. Naimbestigahan na rin yun ng NBI, natotoo rin yung pangyayari na yun. Kaya medyo ano rin talaga, mahirap yung kalagayan ni Madriaga doon sa kulungan. Ano ito mga kabunyog? Sinasabi nga na nung hindi nakausap ni Sara si Madriaga, ang plan B nito, iligpit na lang ito. Kaya pinagtangkaan yung buhay ni Madriaga. At posible nga may kinalaman daw si Tevez doon. Anyway, yan ang mga lumabas mga kabunyog doon sa hearing noong April 29 base sa mga sinabi ni Director Melvin Matibag ng NBI. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.